The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Ituloy mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig pa kung salo, magtibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU. CLSU Matters. Issues and stories that matter. Ayan, magandang hapon CLSU1s, lalong-lalo na sa ating mga karadyo and of course sa ating mga kamater. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. And syempre, babatiin din natin yung mga nakatutok at nakikinig sa atin ngayong hapon sa ating radio station, Radyo CLSU, the University's official radio station. And syempre, hindi natin pwedeng kalimutan na batiin ang mga nakatutok at nag-aabang sa atin sa ating Facebook live stream through the official Facebook page of Central Luzon State University and of course ang Radyo CLSU Live. Magandang hapon po sa inyong lahat. And syempre, no, ako muli ang inyong makakasama dito sa ating talakayan na talaga namang puno ng kwentuhan at syempre, yung mga makabuluhang impormasyon na kailangan nating malaman. Ayan, and of course, ayan, kung mapapansin ninyo, ako lang mag-isa ngayon. Kung sa mga nakakaraang episode natin, ayan, kasama natin si Reagan. Pero ngayon nga, since tapos na ang kanyang duty as cash for work, ayan, mag-isa na lang po muli ako ninyong makikita dito sa Radyo CLSU, CLSU Matters. Again, I am Julian DC Pagaduan and I am your host for today's episode of CLSU Matters, Issues and Stories that Matter. Pero syempre, bago tayo magtungo sa ating main discussion, of course, we would like to acknowledge our University President, Dr. Evaristo A. Abella, of course, our Vice President for Research and Extension, Dr. Emmanuel M. Veracruz, and to our Vice President for Academic Affairs, Dr. Avelina R. Velasco, and to our Vice President for Administration, Dr. Ariel G. Mactal, and of course to our Vice President for Business Affairs, Dr. Karenina B. Romualdo. Magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, syempre hindi natin pwedeng kalimutan na batiin ang ating nag-iisang radio station manager, kay Assistant Professor Soril Dizzy Villaflores. Ayan, hello sa iyo, Ma'am Zo. Magandang hapon po. And syempre binabati rin natin ang ating mga directors, deans, department heads, faculty and staff, and of course ang ating mga student leaders at syempre ang ating mga estudyante na nakatutok o nakikinig ngayong hapon. Magandang hapon po sa ating lahat. And syempre kukuhanin ko na din tong opportunity na ito para syempre batiin din yung mga kasama ko sa opisina. Ayan, sa PMS, Stratcom, and of course sa Office of the University President. Ayan, hello po sa inyo dyan. Ayan, alam kong super busy pero sana ayan, nanonood at nakikinig po kayo ngayong hapon. Ayan, so sa mga gustong magpa-shoutout, ayan, mag-iwan lamang ng comment sa ating comment section. And of course, syempre mamaya kung meron kayong mga questions, ayan, feel free na i-comment and of course, i-raise natin yan sa ating resource person mamaya. Kaya naman syempre talagang kung gaano ako ka-excited, feeling ko mas excited pa rin ang ating mga employee and staff na nakatutok at nakikinig ngayong hapon. Ayan.
So, tingnan natin sino ba yung mga kasama nating ngayong hapon, ano. Nag-comment nga si Rose Santiago. Ayan, good afternoon po. I volunteer po, sabi niya. Ayan, hello Rose, good afternoon. And nag-comment din, eto si Reagan, nag-comment siya. Ayan, good afternoon po, Ma'am Julian. Ayan, hello Reagan. Baka mamaya may naghahanap kay Reagan. Nandiyan lang po siya sa comment sections. Ayan. So, syempre, bago tayo magpatuloy, baka meron lang bago dito sa ating programa, especially yung mga first year students natin na talagang ngayon pa lang din ine-explore ang ating university, kung ano nga ba ang mga meron sa ating university. So, napapatanong sila, ano nga ba ang CLSU Matters? So, para sa kaalaman ng lahat, ang CLSU Matters ay isa pong programa na ginawa upang itaas ang kamalayan ng CLSUans regarding sa mga importanteng events, programs, and initiatives ng university. So, ang programa natin ay naglalayong ibahagi sa lahat ng CLSU and of course sa mga kawani ng ating pamantasan yung mga bagay na makapagbibigay ng mga impormasyon o kaalaman sa mga napapanahong issue sa loob ng CLSU, gayon din sa mga kwento na pwede nating kapulutan ng aral o ng inspirasyon. And of course, syempre, magre-recap lang tayo ng konti sa ating nakaraang episode. Ayan. Na kung saan nakasama nga natin ang ating bagong student regent, which is si Aljon Viterbo. Ayan, siya din ang ating USSC chairperson. Na kung saan tinalakay nga natin, ano nga ba ang roles and responsibilities na isang USSC chairperson and na isang student regent. Doon nga in-explain sa atin ni Aljon na sila ang boses ng sangka-estudyantehan. Kumbaga, sila yung nagre-represent sa libo-libong estudyante ng CLSU para marinig kung ano nga ba ang boses ng ating sangka-estudyantehan. So, pinag-usapan din natin doon, ano nga ba ang parang programa or yung pinaprioritize ng USSC ngayon. And nabanggit nga ni Aljon na more on nakapokus sila sa pagre-revise ng mga policies na para sa ating mga estudyante. And syempre napag-usapan din natin doon yung naging nakaraang student council election na kung saan nga ay napansin natin na talagang konti na lang din ang tumatakbo na mga estudyante bilang student leader. And syempre, yung iba, konti lang din ang vote turns out. So, konti po ang bumoboto. So, doon sa usapan natin ngayon, nung nakaraan ay in-encourage ni Aljon yung kanyang mga kapwa estudyante, yung kanyang mga kapwa CLSU1 na they need to exercise their rights na kailangan nilang bumoto. Kasi, at the end of the day, apektado pa rin sila. So, kung sino yung mauupo at sino yung magre-representa sa kanila. Ayan. So, 'di ba? Talagang napakamakabuluhan na naging talakayan natin nung nakaraang linggo kasi talaga namang tumalakay yun sa kung ano ba yung mga dapat malaman ng mga estudyante natin regarding sa mga taong magre-representa sa kanila. Ayan. So, talagang dito sa CLSU Matters, pinag-uusapan natin yung mga bagay na makakatulong hindi lamang sa ating mga estudyante, maging sa ating mga employee and sa lahat ng nandito sa CLSU community. And gayon nga talaga naman for sure ay excited ang ating mga employees and staff na sa tatalakayin natin ngayong hapon kasi itong pag-uusapan natin ay talagang para sa ating mga employee. Kaya naman tumutok lamang kayo and syempre kung may mga questions ay i-comment lamang sa ating comment section and hindi ko na ito patatagalin kasi for sure magiging isang masayang kwentuhan ito. Kaya naman i-welcome na natin ang ating makakasama ngayong hapon na talagang hindi rin bago dito sa ating programa kasi ay naging guest ko na rin siya noong nakaraan. Kaya naman, let's all welcome Miss Elizabeth D.G. De Guzman, Administrative Officer 5 from Human Resource Management Office. Hello. Ayan, good afternoon po. Hello. Ma'am Beth. Welcome back sa CLSU Matters. Yes. Ayan. So, ma'am, syempre, hindi na natin ito first time. Yes. Last year nga ay naging guest din natin si Ma'am Beth regarding din dito sa topic na ito, ang anniversary ng Philippine Civil Service Commission. So, ngayon, ma'am, since nagbabalik ka, ayan, kumusta naman kayo, ma'am? Kasi, okay naman. Ayan,
Okay naman ako sa ngayon and masaya ako kasi in-invite ulit ako para dito sa PCSA na ito. Yes. Ayan. So, okay ka na ngayon, ma'am, kasi last year yung episode natin medyo talagang makapagbagdamdami na no, ma'am. Yes, may ihakan. Ayan. So, kung naaalala nyo sa mga karadyo and sa mga kamater natin na talagang simula pa man ay nakasuporta na dito sa ating programa. Ayan. Si Ma'am Beth po ang isa sa talagang pinakauna kong naging guest dito sa radyo. Kaya sabi ko nga, napaka-memorable and hindi ko siya makakalimutan kasi nung nag-start ako, nung tinurn over sa akin yung CLSU Matters, yung pinakaunang episode na hinawakan ko ay si Ma'am Beth po ang aking guest at ang Civil Service Commission, yung anniversary rin nila, yung tinapik namin. Ayan. So, ito ma'am, nabalitaan ko din na kaka-anniversary nyo lang din ng iyong husband. Happy anniversary po. Ayan. So, ayan. Baka naman gusto mong batiin si sir. Ayan. And syempre, yung iba pa nating mga kasamahan. Magandang hapon para sa aking mahal na asawa. Ayan, ganyan. Mahal na mahal ko yan. Ayan. Anniversary namin ng September 10. Kaya, ayun. Ayan. Happy anniversary po. Yes. Ayan, ma'am. Syempre, baka may iba ka pang gusto ding batiin. Ayan. Sa mga kasama sa opisina. Binabati ko rin ang aking mga kasamahan sa opisina. Lahat ng mga nasa HR. Lalong-lalo na yung aming poging-poging hepe, ang Sanjo Marudo ng CLSU. Ayan, si Sir Jonathan. Ayan, hello Sir Jonathan. Yes, and lahat ng mga nasa office, hindi ko na isa-isahin kasi madami. Baka meron akong malimutan. Yes. Tapos may magtampo, ano ma'am? May magtampo, oo. Pinabati ko din yung lahat ng aking mga kagrupo, yung Biglaang Gala, yung nasa mga Pretty Ladies, ayan, yung mga kaibigan ko. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan. Hello po sa inyo and sana ma'am nakikinig sila sa atin. Sana. Ayan. So ready na ba kayo ma'am para sa ating talakayan? Kasi for sure talagang excited na yung ating mga employee. Kasi talagang para sa kanila din itong pag-uusapan natin. Tama ka, ayan. So syempre ma'am para sa ating unang question, syempre para sa kaalaman na rin ng lahat, especially may mga bago tayong employee din na or yung parang mga fresh graduate. So baka hindi pa rin sila fully aware. So ano nga po ba yung Philippine Civil Service Commission at ano po yung pangunahing layunin nito sa pagtataguyod ng mahusay at tapat na serbisyong pampubliko? Yan. Magandang hapon ulit. Para sa kaalaman ng lahat, ang Philippine Civil Service Commission ay isang constitutional body na itinatag noong 1987 Philippine Constitution. Ito ang sentral na ahensya ng pamahalaan na namamahala at nangangasiwa sa buong civil service ng bansa. Ang pangunahing tungkulin ng Civil Service Commission ay tiyakin ang patas at makatarungang recruitment, selection at promotion ng mga kawani based on merit and fitness. Magpatupad ng mga patakaran sa disiplina, etiquette at pag-unlad ng mga lingkod bayan at magtaguyod ng profesionalismo at pananagutan sa serbisyo publiko. Ang pangunahing layunin ng CSC ay itaguyod ang isang professional, mahusay at tapat na serbisyo publiko na nakatuon sa kapakanan ng mamamayan. So, ibig sabihin, talagang itong civil service, sila yung nag-a-appoint sa atin, sila yung nag-a-approve ng lahat ng appointments, lahat ng mga kawani sa gobyerno. At sila din yung namamahala sa mga selection and promotion natin, 'di ba? Pagka once na na-employ ka sa isang government agency, ang kasunod nun, sooner or later mapopromote ka. So kapag na-promote ka ulit, muli magkakaroon ka ng panibagong appointment for your promotion at dadaan ulit yon sa Civil Service Commission para sila yung mag-a-approve. So sila ba malaking bagay din pala sa parang pag-scan? Yes. Kung parang fit ba for this position? Yes, kung qualified ka for the position. Yes. So sila talagang nagpa-validate ng appointment natin. Yes, ma'am. So kaya rin very important yung maipasa mo yung civil service exam. Oo. Yun kasi ang isang nagagamit natin para sa ating pagka-appoint unang-una, and then sa mga second level positions, kailangan talagang meron kang eligibility para mag-qualify ka dun sa mga positions na nagre-require ng ganong qualifications. Ayan. So, malinaw, para sa ating ding mga viewers and of course sa ating mga listeners kung gaano kalaki ang role ng CSC sa ating mga employees. Kasi sa kanila din dumadaan lahat ng papel. Tama, mama, no? Yes. Walang empleyado kung walang civil
civil service. Ayan. Oo. Ayan. At least doon, parang, kumbaga, parang third party, kung siya na parang walang bias, ano ma'am? Yes. So, talagang sila yung Talagang nagsasala. based on merit and fitness ang kanilang ginagawa. Yes. Pagbabalidate sa ating mga appointments. Yes. Kasi talagang chinecheck nila isa-isa yung ating mga qualifications, yung mga degree natin, yung ating mga trainings and seminars and experiences. Yun. And syempre nga ma'am, dahil ngayon nga ay 125 years na ng Philippine Civil Service Commission. Ano po ba yung team natin ngayong taon? At gaano ito kahalaga, lalo na sa mga academic institution na gaya natin, gaya ng CLSU? Well, ang team ng Philippine Civil Service ngayong taon na to ay bawat kawani, lingkod bayani, puso, tangal at galing para sa bayan. So, yan po ang ating theme sa Philippine Civil Service Anniversary. Kasi itong buong buwan ng September kasi ay Philippine Civil Service Anniversary. So, yan ang kahalagahan nito sa academic institution, gaya ng CLSU. Unang-una, yung pagtuturo ng integridad at serbisyo na nagtataas sa pagpapahalaga sa dangal at pagiging tapat sa tungkulin. So yan, pumasok dito yung dangal para dun sa ating theme. And then, pangalawa, yung pagpapalakas ng karakter o leadership na may puso at galing. Yan, may kahusayan at nagmamotivate ng malasakit at kalidad sa trabaho, maging leader man o sa maliliit o malaking gawain. So yan, talagang kailangan may puso at galing, hindi lang talino. Yes. Yun. Yan, tapos meron ding serbisyong orientado sa bayan or lingkod bayani para sa bayan. Makikita rito ang kahalagahan ng public service bilang misyon, hindi trabaho. Itinuturo nito na ang edukasyon ay hindi hiwalay sa lipunan. So, ibig sabihin talagang yung public service 'di ba, ang serbisyo publiko, hindi lang naman natin dapat iniisip na trabaho lang ito. Yes. Nagtatrabaho tayo para kumita. Hindi lang yon. Kundi nandito tayo sa serbisyo para maglingkod sa bayan, para maglingkod sa publiko at sa mga kapwa rin natin lingkod bayan. Ayan. So parang malinaw din ma'am kasi baka isipin 'di ba pag sinabing lingkod bayan politics agad or kailangan mo muna maging politician Hindi ganun lang. Oo. So yung pong mga nakikita nating mga employees sa ating mga government offices and syempre sa ating mga private companies din sila po ang ating mga lingkod bayan din na talagang passionate, especially sa ating mga employees na talagang yung oras ng trabaho ay yung may mga night shift, ganyan. Talagang, yes, sila talaga yung, kumbaga, parang hindi lang naman nila ginagawa ito para kumita. Yes. Nandun yung passion kasi gusto nila yung ginagawa nila. Ayan. Kaya napakahalaga kasi parang dun din sa team nga na binanggit ni Ma'am Beth kanina ay talagang nare-represent din yung iba't ibang sector and hindi lang yung mga kunwari gaya natin na state universities. Ayan. Pati So, sa national agencies, yes, sa ma'am. LGUs, and talagang binibigyan din doon na yung pagsaserbisyo ng isang lingkod bayan, dapat ay tayo maging professional. Hindi lang ibig sabihin ng professional ay degree holder tayo. Yes. Ang ibig sabihin ng professional, ginagawa natin ng tapat at maayos at epektibo ang ating tungkulin. Kung ano yung nakatalagang tungkulin sa atin, kung ano yung kaakibat ng posisyon na ating ginagampanan, ginagawa natin yun ng may puso, may pagmamahal, Yes. at may konsensya, may pagmamalasakit. Kumbaga, ma'am, yung character nandun. Hindi, it's not all about the paper na makukuha mo. May degree ka, may Latin honor ka. Ganun. Yes. Hindi lang yung dahil ikaw ay degree holder, ay professional ka. At kung ikaw ay, halimbawa, ikaw ay isang laborer, ay hindi ka professional, hindi. Kasi sila, nagagawa din nila yung kanilang trabaho na may integridad. Yes, at may pagka-professional at may puso. Kasi sila, kapag nagawa mo, nakapaglinis ka ng maayos ng opisina, isa kang professional. Yes. Kasi nagawa mo yung tangkulin na nakaatang sa'yo. At saka yung pakikisama, mama, sa ating mga laborer utility, pag naglilinis sila talagang yung pakikisalamuhan nila sa ating mga employees, sa mga naka-assign sa kanilang opisina, talagang nakakatuwa rin kasi nakakasundo sila ng mga tao natin. At saka tayo bilang halimbawa, kung may dumarating sa ating opisina, para maging professional tayo,
kahit na mataas or mababa, maliit or malaki, kahit na nasa mataas na estado siya or sa mababang estado, dapat pantay-pantay yung ating pagtanggap. Hindi lang yung dahil siya ay nasa anak ni mayor, ganyan, Yes. o kamag-anak ni dean, ay bibigyan natin siya ng importansya. Dapat, pagpasok sa opisina, yung magandang bate, polite ka agad, dahil ikaw yung nasa frontline, polite ka, tapos tatanungin mo kung ano yung pangangailangan nila, Yes. regardless sa kanilang antas ng pamumuhay. Yes. Ay. Ganon. So, eto naman, ma'am, syempre, baka yung iba curious din, paano nga ba nakikilahok po yung mga government offices, especially tayo na mga state university sa celebration ng anniversary ng CSC? Ayan. Ang ating regional and field offices ng civil service ay nagkakaroon ng mga activities in relation to the Philippine Civil Service Anniversary. Merong kani-kanyang ginagawang activities. Gaya dito sa CLSU, yes, meron ma'am. din tayo, di-discuss ko mamaya. So, ang regional office, nung September 7, nagkaroon sila ng fun run. Yan. Yeah. Na-invited din ang lahat ng mga offices within the region. And likewise, dito naman sa Nueva Ecija, nagkaroon din tayo ng Neon and Color Bubble Run noong September 5. Baka hindi po nalalaman ng lahat, ang September 5, ang every first Friday of September ay panlalawigang araw ng mga kawani. Merong executive order na pinalabas dito sa atin na ito ay tuwing first Friday of September ay panlalawigang araw ng mga kawani. At kaakibat nito, isinabay na namin ang celebration ng Philippine Civil Service Anniversary. Nagkaroon ng Neon and Color and Bubble Run na nilahukan ng lahat ng mga agencies, government agencies dito sa Nueva Ecija. And nag-invite din kami ng mga guests mula sa region, yung mga civil, yung ating yes. regional director ay nandito din. Ah. Nag-join din sa ating Neon and Neon. Color Bubble Run. O kasi natuwa sila dahil for the past 3 years, uma-attend sila noon. Natutuwa sila kasi nakikita nila yung glow, yung saya ng mga taga Nueva Ecija. At ngayon, sa anniversary natin, nagkaroon tayo ng 1,872 runners. Sa buong Nueva Ecija Sa po buong yun, Nueva ma'am. Ecija. Kasama na doon yung mga sa PGO, yung LGUs ng buong Nueva Ecija, National Agency, State Universities and Colleges. Lahat yan kasama doon sa ating fun run na yon. At yung ating fun run na yon ay ginawa natin na para magkaroon tayo ng makatulong sa ating mga kapwa-empleyado. So, lahat ng mga member agencies doon sa aming, kasi ito is spearheaded ng Nueva Ecija Council of Personnel Officers or NECPO at Nueva Ecija Water District Association, yun, Yes. yung NEPOWAD. Ito, ang layon namin, yung proceeds nito, ay ibibigay namin sa mga nangangailangan, yung may mga dreaded disease, yung mga nagkikimo, nagdadialysis, Ng mga employee, ma'am. na mga employee. Yes. So, nanghingi kami, meron kaming listahan ng mga list of beneficiaries for each agency na magsasubmit ng bawat isang agency ng isang empleyado na in dire need. Yes. Oo, kaya yung proceeds doon, yung kinita namin doon, ibibigay namin doon sa mga empleyado rin natin. Nakakatuwa naman, kasi parang tumakbo ka na, nakatulong ka ba? I mean, Yes. sa fitness, syempre makakatulong Oo. yun. Pero ang pinakamalaking bagay kasi doon, yung bang may mapupuntahan na tulong, talagang, May magandang Yes, ma'am. mapupuntahan. Kasi ang magbe-benefit din ay yung mga kapwa natin kamanggagawa. Yes. And meron pa ding isang activity, ang field office, merong gaganaping tree growing sa September 18 naman yon sa Gabaldon campus ng NEUST at saka sa bayan mismo ng Gabaldon. Magkakaroon ng tree growing doon at inimbitahan din ulit yung mga members ng NECPO at saka ng NEPOWAD para kami yung magtatanim ng mga puno doon. eh, nakakatuwa, no, ma'am? Kasi talagang very collaborative yung effort sa celebration ng CSC. Kasi talagang yung mga agencies dito sa, government agencies dito sa Nueva Ecija, talagang nagtutulong-tulungan and parang umiikot kasi nabanggit mo, ma'am, yung bubble run sa Cabanatuan. Tapos yung tree planting niya sa Gabaldo naman. Oo. Ayan. Hindi lang sa isang lugar. Actually, nung last year, nagkaroon pa kami ng di ba, may mga singing contest. Yes, Meron ma'am. dun
sa Robinsons. Nagkataon lang kasi kaya ang naging main activity namin ngayon ay yung Bubble Run dahil hindi available yung SM at saka yung Robinson. Kaya pinag-isa na lang namin yung activity. And parang feeling ko, swak din siya, ma'am. Kasi ngayon, parang napansin mo ba, ma'am, ang daming nag-i-into fitness na. Yes. Talagang ang daming tumatakbo, nag-i-sports. Yes. Last year, ang aming runners ay 1,300 plus lang. Imagine ngayon, 1,872. Oh, diba? Halos 2,000 yung aming naging, yung last day nga, yung same day na yon, ang dami pang mga walk-in. Nagwa-walk-in. Yes, ang daming walk-in. Ay, nakakatuwa, no, ma'am. Oo. Pero, yun nga, ma'am, nabanggit natin, yun yung pang buong Nueva Ecija, yung mga activities kanina. Actually, Pero, meron pa akong pa-additional. Ay, yes, go, ma'am. Oo, yung ating fun run na yun, prior to the run, kasi siyempre hinintay yung pagpadilim. Yes, ma'am. So, meron kasi munang mga presentations. Oh. Nag-present ang bawat district sa Nueva Ecija, so District 1 to 4. Yes, ma'am. And ang nag-present para sa District 2, isa sa mga nag-present ay dito mga empleyado ng CLSU kasama ang mga hepe sa administration. Ayan. Nakakatuwa. Talagang may ganun pa pala, ma'am, before tumakbo. Yes, oo. Ayan. So, eto naman, ma'am, since kanina nga napag-usapan natin yung mga panglalawigan na activities, ano. Pero, syempre, ma'am, tayo, for sure, meron din tayo inihandang mga activities dito sa CLSU. So, ano-ano po ba, ma'am, yung mga inihandang activities ng HRMO para sa ating mga employees and, of course, ating mga staff? Ayan. Marami po tayong mga list ng mga inihandang activities. Unang-una na yung ating Customer Relations Management Training, Batch 2, noong September 3 and 4. Tapos na po ito. Ayan. Susunod po, meron, ito nga, yung kasunod noon, yung nag-participate tayo sa CSC Color and Bubble Run, noong September 5. And then, meron tayong National ID Registration ng PhilSys sa September 18. Ito ay gaganapin sa Clear Deck. Kaya inaanyayahan po namin ng lahat ng mga empleyado, maging mga estudyante man, na kung wala pa po kayong national ID, pwede po kayong magpunta doon sa Clear Deck for registration. And kasabay din po ng back-to-back ito. Pinagsabay na rin namin, meron tayong CLSU Employees Wellness Day o yung ating ang gusto kong itawag sana dito Pampering Day. Pampering Day. Pampering Day. Oo. Kasi ito, yung Wellness Day natin, magkakaroon po tayo ng mga merong haircut, may hair color, hair treatment, ayan, may hot oil, meron din na manicure, pedicure, massage. Ayan, may mga barbers din tayo. Ayan, talaga. Marami pala pwedeng i-avail. Yes, kaya inaanyayahan po namin ng lahat na sana po ay makilahok at ito po ay para sa atin. Nag-imbita po kami ng maraming mga manggagawa para dito. 30 yung aming in-invite para mabigyan natin ng serbisyo. Yung maramihan, ma'am. Oo, para magkasabay-sabay man yung mga tao. May mag-aasikaso sa kanila. At saka ito ay gaganapin sa FPJ Hall. Ayan. Para hindi naman sila mainitan. Yes. Diba? Para nag-enjoy talagang, sila. Talagang literal na pamper talaga. Pampering day talaga yan. Nagpapaspa sila, diba? O, ang saya. Makakapagpa-nails ka doon. O, diba? Parang need ko na nga yun, mama. Magpapagupit, magpapakolor. Ay, pwede color. Yes, hair color, o haircut, ano pa, hot oil, treatment. Ayan. So, ano pa po, ma'am? Yun lang ang ating mga activities or meron pa? Hindi, meron pa. Ayan. Talagang maraming aabangan. Yes. Ito, September 18 ito. September 18 din, ma'am, yung Wellness Day. Wellness Day, September 18 din. Back to back ito. Yung PhilSys registration sa Clear Deck. Yung ating Pampering Day ay sa FPJ Hall. So, pwede pala yun, ma'am. After nila magpa-register sa Clear Deck, pwede silang tumuloy didiretso na sila sa FPJ Hall. Oo, tama yun. And then, meron tayong Sports Fest sa September 23 naman. Gaganapin po sa MPG, sa Spells, o kung saan man yung may available na venue, ma'am. Ang atin po mga laro. Unang-una, meron tayong championship ng basketball dito. Itong basketball natin, nag-start ito noong Foundation Week natin. So, diba? Dire-diretso pa rin pala siya, ma'am. Oo, yung ating basketball. So, itinapat namin yung championship para nga dito mag-coincide dito sa ating Civil Service Month. And then, meron din tayong volleyball men and women. Meron din tayong lawn tennis men and women. And badminton men and women. So, yan. Marami-rami parang... Maraming mga laro. Ito ay parang
isang araw na sports fest, academic versus non-academic. Ay, Ayan. may ganon. Para noon, syempre, para makikita natin yung pagiging competitive ng bawat yes. isa, diba? Pero, syempre, ito naman ay para lang magkaroon ng camaraderie. Yes. Hindi naman tayo para mag-away, para sa trophy, di ba? Yes, ma'am. So, ito para lang tayo ay maging masaya dun sa araw na yon. And of course, ma-enjoy, makabuo ng band. Oo, di ba? Pagka nagkaroon ka ng team, di ba? Yes. Magkakaroon ka ng maayos na ano. Yun. Kaya, ini-encourage po namin ng lahat na sana mag-join dito sa ating sports fest. Siguro parang holiday na rin Holiday. natin. No? Parang kung sa estudyante, intrams. Yes, parang Oo. pero employee version. Oo, parang intrams sa estudyante. Sa atin naman, ito yung ating sports fest. And then, supposedly meron tayong leadership training ng CHED ng September 24 and 25. Pero nag-conflict nga doon sa mga activities natin. Ay, kasi medyo marami-rami tayong activities ngayon sa CLSU. So, ang nangyari, na-move namin ito ng October 27, 28. Ayan. So, ang susunod na nating activity, meron ulit tayong 2 activities, back-to-back din ito. Yes. Meron tayong 2 activities ulit. Yung ating final activity, yung ating culminating, yes. ay meron tayong bloodletting sa September 30. Gagawin din ito sa FPJ Hall. FPJ. From 9 to 3 ng hapon. So, ini-encourage po ang lahat na makatulong tayo sa pagdudugtong ng buhay. So, kung maari po ay pumunta tayo sa FPJ para tayo ay ma-evaluate kung tayo ay pwedeng fit na mag-donate ng dugo. At ito naman po, nakausap po namin ng Red Cross. If in case na meron tayong kakulang, alimbawa may nagka-problema sa atin, may kapamilya tayo, syempre tayo yung magiging priority na makakapag-seek ng dugo sa Red Cross. Yun. Kaya tinatarget po sana natin na at least 100 na empleyado or estudyante man. Kaya nagre-request po kami sana sa ating mga association, sa FI, sa Clutches, sa ASEA. Yes, Nagre-request po kami ng tulong sa inyo para ma-encourage ang ating mga empleyado, ganun din ang ating mga estudyante para mag-donate ng dugo sa September 30. And the last one, ang pinakamasaya siguro, ibabalik po natin yung ating CLSU Talentadong Kawani. Nagkaroon po tayo nito noong parang during pandemic. Pandemic, after ma'am. pandemic, oo. Nagkaroon tayo nitong Talentadong Kawani. So ngayon, ibabalik. Po natin ito. Meron po tayong 3 categories dito sa Talentado na ito. Kawani. Merong solo performance, merong vocal duo, at meron tayong group performance. Ayan, meron na pong pinalabas ang ating presidente na memo tungkol dito, na nakalagay po doon ang mechanics para dito. And actually, nakalagay po kasi doon sa ating memo, di namin na-anticipate, sobrang mabilis pala yung nagawa namin, ay busy tayo sa PQA. Ang deadline ng submission ng mga entries ay September 15. Pero nag-usap po kami, ayon po sa aming chief, kay Sir Jonathan, ay gagawin na po, i-extend po natin ang deadline ng entry. Ang magiging deadline na po natin ay sa September 19. Para meron pa po tayong time para magbuo ng ating team. Oo. And of course, makapag-practice pa sila, ma'am. Yung practice matagal pa yun. September 30 pa September 30 so, pang magbuo muna sila ng team para ma-submit sa HR and then saka sila magpa-practice, diba? Ini-encourage namin sana na per program, merong mga at least 2 para masaya. Yes, na magre-represent per category. Kasi halimbawa, 2 per category, ma'am. Kasi halimbawa, kung 4 lang, di ba? Parang, halimbawa, 4, sa group, okay lang siguro yon. Kasi medyo marami-rami. Oo, maramihan yon. Kasi kung halimbawa, sa vocal duo, kung 4 lang din sila, parang isa lang yung, di ba? Malalaglag. Yes. So, para naman marami tayong maglalaban-laban. at masaya. Para mas masaya yung ating event. Kasi hanggang gabi ito. Ito po ay gaganapin naman sa University Auditorium. Kasi para mas maluwang yung space ng ating mga performers at mas maganda yung sound doon sa ating vocal duo. Yes. At para mas marami din ng mga empleyado yung pwedeng manood. Oo, kasi initially sa FPJ Hall kasi yung nilang iniisip namin.
Pero napag-usapan din na kung sa FPJ Hall, maliit lang. Maliit. Kokonti yung kayang i-accommodate. At So, saka yun. sa auditorium, ma'am, yung viewing mas yung maganda. view mo, 'di ba? Kitang-kita mo yung mga nagpe-perform. Yes, at yung sound maganda. Ayan. Yan. So, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin dyan, ayan. So, nilatag po ni Ma'am Beth yung mga activities na para sa ating mga employees and staff. So, nabanggit po nga po niya kanina yung customer relations training, which is natapos na po ito. And then, yung Bubble Neon Run, ayan, na inattendan din ng ating mga 35 employees, ayan. So, tapos na rin po ito. At ito yung mga dapat pa nating abangan. Yung yung PhilSys registration, ayan, sa September 18. And then, back-to-back sila ng employee wellness, yung pampering day natin, ayan. Yung ating PhilSys registration ay sa Clear Deck, and then ang ating wellness day ay sa FPJ Hall. And syempre sa September 23, tama po ba ma'am, ang ating University Sports Fest. And then ang ating leadership training sa CHED na move ng September 27 to 28. October ma'am. October 27. Okay po, October 27 to 28. Ayan. And syempre yung bloodletting, ayan, nagaganapin sa FPJ Hall din ma'am. FPJ Hall. And sa ating talentadong kawani, nagaganapin naman sa auditorium. Ayan, eto ma'am, na curious lang ako, dun sa may PhilSys registration, for CLS, yung employee lang po ba siya? Or baka may mga students din kasi tayo Yes, na... pati students. In-invite din pati students. Ayan, so malinaw po na hindi lang siya for CLS yung employee, no? Pwede rin po siya sa mga students natin na baka wala pang national ID. So, open po ang ating Clear Deck. Doon po mag-house yung mga taga-PhilSys. Ayan, sila po ang magre-register sa inyo. So, pwede rin ma'am kaya dito. Kasi for instance po, meron akong mga kilala na nawala yung ID nila. Baka pwede din naman silang mag-inquire. Ayan. So, i-take yes, ma'am. So, pwede nilang i-take yung opportunity para, of course, malinawan pagka yung mga instances na gano'n na ano yung gagawin. Kasi baka nire-require din po na kailangan talagang pumunta sa opisina nila, gano'n. I-report na nawala. Yes. Kasi baka gamitin yung identity rin, ano, ma'am. Ayan. So, eto ma'am yung sa may, natin, University Sports Fest. Ano po yung yung mga, tawag ito, yung mga laro na included? Ayun, yung ating basketball, volleyball men and women, lawn tennis men and women, and badminton men and women. Ayan. So, sa mga gusto pong sumali, ayan, pwede pong makipag-ugnayan, ma'am. Makipag-ugnayan sa SDO kay Sir sa Agaton. SDO. Kasi sila yung dyan. So, sa mga interested po na sumali sa ating Sports Fest, ay sa SDO na po makikipag-ugnayan kay Sir John Agaton. Ayan. So, sa mga interested sa volleyball, badminton, and of course sa lawn tennis. Kasi I think yung basketball ay championship na lang. So, meron ng mga players yon. Ayan. So, magpalista na po kayo kay Sir Agaton. And of course, yung sa, naman ma'am, sa talentadong kawani, kanino po sila pwedeng lumapit? Sa HR. Pupunta sila dun sa amin, dun isasubmit yung entry. Look for Sir Marvin Quaresma. Marvin Lester Quaresma. Ayan. So, kay Sir Marvin po sa HR, ayan, doon lamang po yan sa Administration Building. Ayan, look for Sir Marvin Quaresma para makapagpalista kung meron ng nabuong grupo. Ayan. Pero syempre, kung plano nyo naman mag-solo, why not? Ayan. Pero eto ma'am, what if may mga gustong sumali ng solo tapos mag-e-exceed dun sa 2 participants per program? Okay lang. Okay lang din. Ayun. So, hindi naman tayo mababox na kailangan meron lang 2 representative. Ayan. So, okay lang din daw po na mag-exceed. Ayan. So, syempre, ma'am, sa dami po ng activities na pinrepare ng HRMO. So, paano nakakatulong yung mga activities na ganito, ma'am? Especially yung katulad ng Customer Relations Management Training sa mga employees natin upang mapabuti yung serbisyo at pamumuno sa loob ng universidad? Well, syempre, unang-una, yung mga relevant dito sa ating sports fest at sa mga activities na ito, syempre tayong mga empleyado na a-achieve natin yung work-life balance. Hindi lang work, yes. Diba? Meron din tayong sports, diba? Meron din tayong ibang activities. In relation naman sa ating Customer Relations Management Training na kakatapos lang, ito syempre nakakatulong ito para mahasa
lalong mahasa yung ating pakikitungo at pakikiharap sa ating mga stakeholders. Siyempre, yung mga frontliners, di ba, dapat pagpasok ng mga customer natin, ay polite tayo, nag-good morning tayo, tinuturuan tayo ng mga tamang dapat nating gagawin. Tapos, hindi lang yung bilang halimbawa, ako ay nasa HR, ang trabaho ko lang ay ito, hindi ako pwedeng magtrabaho ng iba. So, hindi ganon. Siyempre, ang trabaho natin, kung ano yung nasa opisina natin, dapat lahat ng trabaho doon, alam din natin. Hindi natin ipapasa sa iba, hindi ko alam yan. Yes. Wala dito yung may Yung alam. may alam. Hindi ganon. Siyempre, tinuturoan tayo na maging flexible. Alam natin ng lahat para noon, wala tayong empleyado o wala tayong stakeholder na pupunta sa opisinang aalis ng luhaan. Yes. Yan. Siyempre, kailangan niya nating maglingkod. Diba? Maglingkod tayo ng may ngiti, ng may puso, at may dangal. Yes, ma'am. Ayan. Especially yung ibang customer natin, for example, especially yung mga students, lalo na pag enrollment season, ma'am. Kunwari, galing pa sila ng ibang Malayo. lugar. Tapos wala, sasabihin sa'yo, ay, wala yung may babalik na lang po kayo. Oo, Ganon. ang layo ng Ang layo ng biniyahe. biniyahe. O diba, mahirap yung ganun. Kasi, syempre, yung time, yung resources Yes. nila na nasayang. O diba, kaya dapat, specifically kapag ganoon, especially kung ganun ang case, talagang exhaust natin lahat ng resources para matulungan yung ating kliyente. Kasi Yes. kawawa naman sila kung aalis sila na walang nangyari dun sa kanilang araw na ipinunta dito sa atin. Ayan. At saka syempre maganda rin na maibabalita nila sa iba, ay sa CLSU ganito. 'Di ba? Mas Yes. masaya yung makikilala tayo na yung mga empleyado sa ganitong opisina ay masarap puntahan. Yes. 'Di ba? Talaga kasi makikita nila doon kung paano sila ina-accommodate. Ayan. Parang doon sa training na yun, ma'am, talagang tinuro paano ba yung dapat na pag-receive ng Yes, bisita. ng kliyente, oo. Yes. Ano ba yung mga tamang sabihin, ganyan. Yes, oo. So doon parang kahit 'di ba po tayo, ma'am, may mga introvert naman talaga. Oo. Pero syempre parang sa trabaho natin na talagang nakikisalamuha sa mga tao. tao. Ayan, kahit medyo introvert tayo, doon nabibuild kung paano ba dapat mag-approach sa ating mga clientele. Ayan. Kasi doon sa workshop nila, talagang nagkaroon sila Yes. talaga ng presentation na talagang ipinakita nila yung mga tunay na nangyayari sa mga bawat ayan. opisina. So kung ano yung talagang Oo, reality. Nakakatuwa, reality talaga. Makikita mo doon sa presentation nila na talagang, ay, ito nga yung nangyayari sa OAD, ito nga yung nangyayari sa infirmary, yung mga ganon, talagang mapapaisip ka kasi kung minsan hindi mo rin alam. Na Yes, ganon. ma'am. Tapos makikita mo, oo nga, ganon nga pala talaga, di ba? Kaya talagang reality check, and then parang talagang nakatulong din sa, hopefully, sa lahat ng mga umaten. Yes. Kung paano ba i-address yung mga ganun, ma'am. Makapagsilbi pa ng mas mahusay at nadagdagan yung kanilang magagandang mga traits na mai-share nila sa kanilang mga stakeholders, sa mga clients. And so, kung hindi ako nagkakamali, ma'am, kasi nabaltaan ko na parang may role-playing din sila. Oo, yun so, nga yung parang, presentation. para may mag-a-act na, kunwari ako yung masungit na dumating na customer. Oo, may mga mataray, ganon, taray-taray. Diyos ko, talaga naman. Tapos, paano i-approach, ganyan. At talagang yung mga viewers, talagang feel na feel. Kasi pero feeling ko mo may mga ganun na nangyari na din na talagang first-hand experience Kaya na nga. din sila eh. Kaya talagang yung mga tao para bang, relate na relate. relate na relate. Relate na talaga. relate. Oo. Pero ang nakakatuwa doon, ma'am, at the end, kasi parang minsan pagka gano'n na minsan parang matataasan ka ng boses nung pupunta doon, mag-i-inquire, gano'n. Parang ikaw hindi mo minsan alam ano yung sasagot mo. Pero Nakakahiya yes. pati, diba? Kaya, With that training, ma'am, at least natulungan paano Yes. ba yung tamang approach. Na-guide, mag-guide Yes. tayo. Dapat kalmado lang, mga Oo. ganon. Ayan. Nakakatuwa yun, yung mga napapasayo pa sila during the Oo. training. Ayan. Ayan. So, eto ma'am, may nagpapatanong lang din. Kasi nakita nga nila yung sa Wellness Day. Ayan. Siyempre, ngayon nga may mga cash for work din tayo. Sa Wellness Day daw ba, ma'am, ay pwede bang mag-join ang mga Yes. cash for work lahat natin? ng empleyado po ay pwedeng pumunta doon. Ayan. So, sa mga cash for work natin na Lahat ng empleyado nakatutok natin, dyan. pati mga JO, COS, Ayan. yan, part-timers, lahat po, Ayan. lahat ng empleyado ng CLSU ay welcome. Welcome. Ayan. So, syempre, i-take opportunity nyo na yun. Kasi, again, ang mga pwede nilang i-avail, ma'am, ay merong manicure, pedicure, pedicure, haircut, hair Haircut. color, hair treatment,
Ayan, Massage, meron ayan. ding massage. So, talagang go lang kayo sa ating FPJ Hall, ayan. And i-avail yung mga services. So, okay lang naman, ma'am, kahit umalis sa opisina, para pumunta doon. Basta Ayan. wag lang iiwanan yung office na walang Walang tao. Oo, syempre, wag magsasabay-sabay. Huwag magsasabay-sabay. Oo. So, kunwari, 2 group kayo, o isang group O, muna. kung marami sa office. Kung marami tatlong sa office. Group. 3 groups naman, ganun. Ayan. So, again, magkita-kita tayo doon kasi yun din yung isa sa inaabangan ko, mame, yung wellness. Para makapagpa-treatment ng buhok. Oo, Tsaka diba? para makapagpa-manicure. Makapagpa-nails. O, diba? Ma'am, baka naman ina-expect nila merong doon nail extension na. Pupunta kayo sa akin. Kay Ma'am Beth daw po pagka nail extension ang gusto. Oo. Ayan. So, ito ma'am, bilang isang Prime HR, kasi di ba nakaraan nga ay naka-receive din ng award ang HRMO bilang Prime HR. Ano po yung mga benefit kapag isa kang Prime HR Bronze Award ng CSC? Ayan. Kasi baka nakita din nila, kasi pinlash din natin sa ating LED Facebook wall. and LED wall. Ayun, para malaman din ng iba nating kasamahan, ma'am. Ano nga po ba yung kahalagahan nun? Actually, since 2018, ay Prime HRM Bronze Awardee na ang CLSU. So, ito kasi parang nire-re-audit. Nire-re-audit, Every 2 years. So, ngayon, nagkaroon ulit tayo nito, kaya kakatapos lang natin nung July. July, Sorry, July yan. O, tayo ay awardee ulit ng Prime HRM Bronze. And then, marami ding mga benefits ang isang agency, hindi lang si LSU, kapag ikaw ay Bronze Awardee. Unang-una sa appointment processing. Kung halimbawa, ang appointment processing natin, magsasubmit tayo ng 100 na appointment documents. Kapag ikaw ay Bronze Awardee, 50% na lang ang isasubmit natin na i-evaluate ng civil service. So, yung another 50%, ang mag-i-evaluate na ay ang HR. So, ganon. So, magsasabit na lang tayo ng 50% na yon for record purposes ng Civil Service Commission. Ang i-evaluate lang nila, yung 50%. 50%. Oo, di ba ang laking ginhawa na hindi lahat yon ay i-evaluate ng Civil Service. Kaya... So, parang siya, ma'am, like, kumbaga, parang authorized na kayo din na mag-evaluate. Commissioned ang CLSU dahil tayo ay awardee, Bronze Awardee. So, 50% lang yung ating appointment na sinasubmit for validation ng civil service. The rest ay CLSU na ang nagbabalidate, HR na. And then, yung appointment date ng ating mga empleyado. Yung ibang agency kasi kapag hindi sila accredited, hihintayin pang lumabas ng civil service at saka dun palang manggagaling sa civil service yung date of appointment. Unlike dito sa atin, kapag ikaw ay na-employ, once na napirmahan na ni President yung iyong appointment paper, yun na yung iyong appointment date. O kung ano yung in-approve ni President, yun na yun. Kaya yun yung isang advantage ng accredited ka na agency. And then, ang isa pa, sa mga trainings na kinakandak ng civil service, yung halimbawa mula sa Civil Service Institute, meron tayong 20% discount yung isang HR. So, halimbawa, merong 9,000 ang registration. O, minus 20%. Ganon. So, malaking bagay din malaking yun, ma'am. bagay. O, kung dalawa kaming a-attend, yung isa sa amin ay Yun 20%. Yes, discounted ng 20%. So, yun yung ating mga privileges bilang tayo ay Bronze Awardee. And then, isa pa, kumuha din dun sa mga, ang tawag na ni Director sa mga Bronze Award, mga first na naging Bronze Awardee dito sa Nueva Ecija, Brass Awardee. Kami dun sa 7 na yon na nauna, ay nag-create siya ng tapat ang tawag niya sa amin. Kami yung Task Force on Appointment Processing Techniques, yun ang tawag niya sa amin. Tumutulong kami sa pag-evaluate at pag-validate ng mga appointments ng ibang government agencies. Hindi lang sa CLSU. Sumusulat ang CSC Director dito kay President, nagre-request ng service ng tapat para tumulong kami na makapag-assess, makapag-process ng mga appointments ng mga
lahat ng government agencies dito sa Nueva Ecija. Yun. So, yun. So talagang ang ganda din ma'am ng benefits na nakukuha pagka awardee ka pala Oo. ng HR Prime Bronze Award. Oo. Kasi yung palang sabi mo nga ma'am yung i-evaluate na 50 tapos 50 sa CSC napakalaking bagay na nun. Oo. And parang feeling ko ma'am magandang kwan din siya kasi yung bang talagang na-evaluate nila na alam nilang capable ang CLS yung Yes. HRMO na mag-appoint din, gano'n, mag-evaluate kung sino ba yung mga dapat or qualified doon sa position na yon. Ayun. So, eto ma'am, para sa kaalaman lang din ng lahat, ano po ba yung ine-evaluate? Kasi parang accreditation din siya, ma'am, ng mga HR. Di ba kasi, kapag merong appointment, ang isang empleyado, marami kasi yung attachments. Yes, ma'am. So, bago ka i-appoint, kailangan mo muna magsabit ng iyong personal data sheet, Yes. position description form, out of office, assumption to duty, eligibility, TOR, Yeah. diploma, ayan. Yun yung mga kasamang mga isinasubmit sa pagpaprocess ng appointment. And usually, yun lang PDS natin. Ang daming mga mali, madaming mga kulang, yung mga details. Yes. Kasi, halimbawa nakalagay doon, date, month, year. Tapos, pag in-input mo, nagbabaliktad minsan Yeah. sa di ba? Opo, sa Excel. Sa Excel. So, yun pa lang, pag napansin na ng civil service yun, o di compliance na yun. O halimbawa, dun sa educational qualification, halimbawa, pagdating dun sa masteral mo, ang nilagay niya, halimbawa, elementary, ang degree mo, elementary, high school, tertiary, halimbawa, tapos higher ed, di ba? Master's degree. Wala kung ano yung degree mo, yung program mo, hahanapin nila yon. So, yun yung mga isa-isang tinitingnan ng civil service. Lahat ng details doon sa PDS, chinecheck nila. Doon sa PDF, yung position description form, chinecheck nila yon mula sa item number, yung salary grade mo, yung salary rate mo, lahat isa-isa nilang tinitignan. So talagang mabusisi din Mabusisi. pala siya, ma'am. Oo, Kaya mabusisi. napakalaking bagay pagka bronze awardee ka. Oo, kasi halimbawa titingnan nila. Sasabi, halimbawa, ang required sa position ay meron kang at least 8 hours of training. So, nakalagay sa PDS mo yon, may 8 hours Yes. ka. Kailangan may supporting documents ka ng iyong certificate. Oo, ganun. Pero eto ma'am, ano ba yung tinitignan ng CSC para maging isa ka sa mga HR Prime Bronze Award? Ay, Madami. Madami kasi meron tayong 4 na HR system. Meron tayong recruitment, selection, and placement. Meron tayong learning and development. Meron tayong rewards and recognition and performance management. Doon sa recruitment, selection, and placement, yun yung mga appointment processing. Diba? Doon pumapasok yon. Sa learning and development, andun yung ating mga pa-trainings. Doon And pala then, siya pumapasok, doon ma'am. pumapasok sa learning and development, yung pa-training natin, yung HR din natin, yung mga scholars natin, doon lahat pumapasok yon. Doon sa rewards and recognition, yung ating praise. Di ba? Meron Yes, tayong ma'am. Praise award. awards. Oo, may mga loyalty award tayo, may service awards. So, doon pumapasok yon, yung ating mga merit, yung meritorious, ayan, mga merit step increment, ayan. And then, sa performance management, yung ating strategic performance management, yung SPMS. Ayan. So, yun. So, i-validate ng civil service yung 4 na system na yun. Titingnan nila yung process natin, kung nagagawa natin ng tama, yung nasa procedure natin. And then, lahat ng mga evidence requirement sa lahat ng mga ipinakita natin. Parang sa lahat ng ng ating accreditation ngayon, lahat ng sinulat mo, dapat may supporting documents. Yes. Ayun. So talagang malaking bagay siya and hindi rin biro yung mga tinitignan. Oo. Ayan. And ilan pala ma'am sa Nueva Ecija? Ilan po ang HR Prime awardee dito sa atin? As of the moment, parang meron na tayong 19, pero yung iba kasing hindi sila bronze lahat. So may level May rin level pala din. siya. Kasi tayo ay level 2. Prime HR level level 2 maturity tayo. Bronze awardee. Meron kasi nagpapa-accredit na, halimbawa, 2 HR system lang. Halimbawa, yung recruitment and selection at saka yung performance management. So, accredited pa lang sila. Hindi pa sila
bronze awardee. Ganun. So may mga ganun Prime pa wala HRM, siya. nasa 2 system pa lang. Ganon. So magiging bronze lang yung ma'am, kung yung 4 na system na. Lahat Ayan. ng systems nila ay accredited. Ay, at least malinaw na sa atin, ano nga ba yung benefits? Kasi talaga napakalaking bagay din sa ating university, and especially sa ating... Of course, ayan, batiin din po natin nanonood sila Ma'am Yen. Ayan, hello po. And Sir Ricky de Guzman na nanonood din sa atin ngayong hapon. Ayan, thank you so much po sa inyo. Ayan, ma'am, mukhang wala naman pong mga question. Pero eto, ma'am, before tayo mag-end, ano po yung mensahe nyo na gustong iwanan sa ating mga employee and of course sa mga tagapakinig at nanonood sa atin ngayong hapon? Message ko lang sana sa lahat ng mga nakikinig, bilang tayo ay mga kawani ng pamahalaan, piliin sana nating maging lingkod bayani. Hindi lang lingkod bayan, lingkod bayani. Ibig sabihin, magsaset tayo ng magandang example, magiging professional tayo sa ating mga tungkulin, and then i-practice po natin yung integridad, professionalism, katapatan at pagmamahal sa ating mga tungkulin. Maging professional tayo sa ating mga trabaho, meaning gagawin natin ng buong kahusayan yung ating mga trabaho at pakikitungo natin sa ating mga kliyente. 'Di ba? Maging pantay-pantay yung ating pagtingin, maging ito man ay nasa may mataas sa tungkulin o nasa pinakamababang posisyon. Sana bilang empleyado ng gobyerno, bilang tayo ay lingkod bayan, ay maipakita natin sa ating mga kapwa kamanggagawa yung ating pagkamababang loob. Yan, nahandang tumulong kung ano man yung maibibigay natin tulong sa mga nangangailangan, sa ating mga kliyente. Yes. Yan. Okay na. Ayan. Yes. Yun lang ang Ayan, talagang nakakatuwa kasi ma'am, ako din ay mismo madaming natutunan, and of course, syempre, Salamat ayan. din. Ang nilook forward ko talaga ma'am dito sa anniversary ng CSC natin ay yung Wellness Day, Pampering Day. Pampering Day. Ikaw ma'am, ano pong nilook forward nyo? Ay, ako bloodletting. Ay, bloodletting. Kasi, syempre. pero ma'am, di ba, i-evaluate pa po yun kung fit ka na mag-donate. Kaya nga, i-evaluate pa nila. Kaya hindi naman lahat ng nagpupunta doon na gusto rin mag-donate ay nagko-qualify. Kasi meron ding mga hindi nagko-qualify. Yes. Opo. Ayan. Again, maraming salamat po. Ma'am, thank you so much po sa pagpapaunlak na aming imbitasyon. Yes. And of course, thank you rin po kay Sir Jonathan. Of course, sa pagpayag din sa aming imbitasyon. Ayan, thank you so much po. And of course, sa lahat po ng tumutok at nakaisa sa aming talakayan ngayong hapon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, and syempre, hinihiling din namin ang inyong patuloy na suporta dito sa Radyo CLSU and CLSU Matters. Tuwing araw ng Biyernes, ayan, every 2 p.m. to 3 p.m. po ang ating programa. Again, maraming salamat po. I am Julian D.C. Pagaduan. This is CLSU Matters, issues and stories that matter. Kaya naman, laging tandaan, in CLSU Matters, you matter. Ayan. Happy Friday, everyone. Enjoy your weekend. Thank you so much, Miss Julian. CLSU Matters, issues and stories that matter. Tara, halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Ituloy mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig, makisalo, makibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU.